Please subscribe Ito Money Vlog. Payagan po si Tito Manny Vlog na mag-reactor para pambiling gamot sa kanya pong karamdaman. Minsan po sa buhay ng isang tao ay bigla pong dumarating. Yung bigla ka na lang iiwan. Akala mo siya na ang makakasama mo lagi. Pagdating mo na andyan siya. At pag kumakain ka, kasabay mo siya. Bigla na lang na siya ay mawawala at iiwan ka. Ito po ang nangyari kay Carla. Papanoorin po natin yung video. At talagang dito ay makikita po natin na si Carla ay iniwan po siya ng isa sa mahalagang tao po sa kanya. Bibigyan po natin yan ng konting reaction, pero bago po yan, ako muna po bumabati sa inyong lahat ng magandang umaga, magandang tanghali at magandang gabi sa inyong lahat mga kapatid. Saan man kayo ng panig ng mundo naroon ngayon ay mag-iingat kayo palagi at nakapagpalain kayo ng ating Panginoon. Maraming salamat din po sa patuloy na tumatangkilik sa aking YouTube channel at nanonood sa aking video reaction. Patuloy lang po natin suportahan sila Kuya Bal Santos Matubang, Kalinga Prab, Ate Edna Vlog, Jack Tapia at yung mga kasamahan ko pong reactor sa Kalingap. Ganun din po yung mga charity vlogger na Kalinga partner. Ito po yung video na kung saan ay iniwan po si Carla. Siguro ay talagang nalungkot din po itong si Carla kapag ang tao pong ito ay talagang napakahalaga po sa kanya. Ang kabuuan po ng video ito ay mapapanood po natin sa YouTube channel ng Kalingap Tahanan. Ayun, suportahan po natin Kalingap Tahanan. Ito po yung video, panoorin po natin. Bakit ka naglipat? Umiwalay ka ni Carla? Magaling kasi ako po kasi lagi na lang siya. Tapos to, siyempre sa sa apartment halos sobrang mahal. Tapos sa bayaran pa sa kuryente, sa wifi, sa grocery. Halos wala na din ako makakambag sa grocery. Naiiyak ka na. Ano yung Wala na din akong pangbigay na pera. Kasi nabigay pa naman din ako ng tulad ngayon. Si mama na naman may respect na naman. Nagaan na. Nababalik na. Totoo ba yan na yun ang dahilan? Baka gawa-gawa mo lang Hindi po, nag-usap na po kami ni Carla sa Canada. Okay na po kami. Hindi, sabihin mo ang totoo, meron ba kayong samaan ng lugar kayo? Yan. Hindi po kami ni Carla. Hindi kayo nag-aaway. Kasi besta po, magkasama po kami. Yung sobrang kasi ninyo ang loss ninyo sa Nasabi na kasi lagi yung magkasama eh. Kaya Kasi laging close na po kami ni Carla, pero kailangan man din po mag-separate ng isa't isa. Kailangan po din mag-independent para din po matuto din po ang bawat isa sa po baga hindi naman po kami laging magkasama nag-isip din po ako gusto ko din mag-solo para matuto din po ako. Hindi yung kay Carla na lang po baga ako nag-asa makakaya naman. So yun palang pinaka-reason, nahihiya ka talaga. So, yun ang mo. So paano ikaw nag-adapt dito? Ikaw lang sa Facebook. Anong sabi ni Carla nung mag-alis ka? Ano sabi niya sa'yo? Ayaw niyo pong paalisin pero sabi ko decision din po kasi habang tumatagal kasi wala na din akong bigan. Naintindihan niyo din po. Gusto ba rin po ako. Nagkakabos na ng isipat. Alis na mga ball-ball na. Medyo pa rin yung sa akin. Parang nakakapanibago. Hindi kaya lumipat ka para pag nabisita si Dave. Hindi ka naiiyak ka. Bisita pa lagi si Dave. Hindi lang po yung pwede mag-visit at masyado na private dito. So, bihira lang dito pumunta si Dave. So, pumupunta. napunta po. Tulad nung Nadudulas ka. Dulas ka na. Tinutukoy po natin dito ay si Roseanne. Napanood naman po natin yung video. At bahala na po kayo kung naniniwala po kayo doon sa rason ni Roseanne. Ako naniniwala po ako doon sa mga sinabi ni Roseanne. At ang nakakalungkot lang po dito ay nag-iisa na si Carla doon sa kanyang apartment. Sa bagay, dinadalaw naman po siya ni Kalingap Jomar. Kaya
wala naman po sigurong problema. Kaya lang siyempre, malulungkot po itong si Carla. Ano po, kasi siyempre nakasanayan na po niya, no? Nang pasimula po nung siya ay nag-aral, lagi po sila magkasama ni Roseanne. Ano po, at kahit po tayo, yun po ang talagang kinasanayan natin. Ano po, ngayon ay medyo nakakapanibago, kagaya ng sinabi ni Ian Ramirez, na nakakapanibago. Kasi nga, eto, nagkahiwalay po silang dalawa. Kaya wala pong forever. Kala po natin habang nag-aaral si Carla at si Roseanne, ay hindi po sila maghihiwalay. Lagi lang po sila magkasama doon sa bahay. Para sa akin, mas maganda yung magkasama po silang dalawa. At least pagka may problema ang isa, may tutulong kaagad. Mahirap po yung nag-iisa lang. Kunyari may nararamdaman ka. Sino ang tutulong sa iyo kaagad? Mas maganda yung nandyan talaga. Kaagad yung mahihingan mo ng tulong. O kaya naman, siyempre kapag nalulungkot ka, may makakausap ka. Kaya lang, yun na nga, nahihiya na nga daw po itong si Roseanne kay Carla. Kasi ang isa pa pong dahilan ni Roseanne, ay gusto rin daw po niya makatipid. Kasi nagbibigay din daw po siya sa kanyang ina. Kung ako kay Roseanne, kausapin niya si Carla. Kausapin niya si Carla na kung pwede, ganun lang ang maibibigay niya. Siguro tatanggapin naman yun ni Carla, kung magkano po yung ibibigay niya kasi magpinsan naman po sila. Ay kung nakakaluwag-luwag po itong si Carla, ay hindi naman po madamot si Carla para hindi niya tulungan yung kanyang pinsan, kasi napakabait na tao naman po ni Carla. Si Roseanne ay ganun din. Mabait din si Roseanne, kaya nga po umiwalay siya. Kasi nahihiya na nga daw po siya dito kay Carla. At ang isa pa, parang gusto rin po ni Roseanne na siya ay matuto. Kasi daw, doon nga daw po sa bahay nila ni Carla, doon po sa apartment, ay hindi naman daw po sila doon madalas nagluluto. Puro order ang ginagawa po nila doon. Kaya siguro kain sa labas. Ganun po ang mga estudyante. Bihirang-bihira po yung nagluluto. Karamihan, ang niluluto lang ay kanin. Pero yung mga ulam, binibili na lang po sa labas. Kasi kung magluluto nga naman, ay mas mahirap kung nag-iisa ka lang. Yung 50 pesos, meron ka ng ulam nun. Kung gusto mo pantipirin, hatiin mo lang. Yung kalahati ngayon, yung kalahati, mamayang gabi. Siguro, ganun din po ang gustong mangyari ni Roseanne. Yung makakapagtipid po siya, siyempre, yung pong pagkain niya, pwede siyang bumili ng isang putahe lang, tapos kalahati ngayon, kalahati mamaya. Kasi babae naman po siya, siguradong matipid naman po siya, pagdating sa pagkain. At binabudget din daw po niya yung kanyang pera. Kasi nagbibigay nga din daw po siya sa kanyang ina. Maganda din naman yung hangarin ni Roseanne. Kaya lang ang nakakalungkot ay nagkahiwalay nga po sila ni Carla. Kasi magkaano po itong magpinsan na ito kumbaga ay talagang dikit sa isa't isa. Talagang sa magpipinsan, sa nakikita ko, ay ito pong dalawa talaga ang magkabadi-badi. Parang gano'n, kaya lang, ngayon nga, nagkahiwalay po sila at ang rason naman po ni Roseanne ay gano'n, papaniwalaan po natin. Kaya yun, dito ay iniwan ni Roseanne, itong si Carla. Kaya walang forever na sila ay magkasama habang sila ay estudyante pa. Pagdating naman ng araw, magkakahiwalay naman po talaga sila. Pagka sila ay mayroon ng mga trabaho. Pero ngayon, ayun na nga, nagkahiwalay na po sila. Magkaiba na sila ng boarding house. At wala na po tayong magagawa doon. Kasi decision po ni Roseanne yun. Si Carla ay ayaw po siyang iwan ni Roseanne. Pero si Roseanne po ay talagang desidido na siya ay magsolo sa boarding house. Kaya yun, maraming salamat po sa inyo lahat. At ako po si Tito Manny Vlog na nagsasabing God bless you all. Diyos mabalos.